nga raw balak umatras si Joseph nung nabalitaan niya na ang truck nila sa barangay may nagtangka raw magnakaw. Pumunta po yung mga barangay sa bahay. Ninanakaw nga raw po yung truck namin. Kaya napasugod kami rito. Kaya nag-request kami na pwedeng makita yung CCTV. Pero nung reviewin nila ang CCTV, dito na sila napaatras sa kaba. Kinilabutan po ako. Wala naman kami na-encounter na ganong driver namin. Nagulat din sila. Ano ang nangyari sa truck na nakuna ng CCTV? Noon pa man, marami na raw mga kakatuwang pangyayari sa barangay hall ng Bagumbayan sa Bataan. Habang naggagawa nga po ako ng paperwork ko po, biglang may dumaan po sa likuran ko. Yung ulo ko po sobrang namanhid, lumaki. Halos ang balahibo ko po sa katawan tumaas. Minsan ilalapag ko yung stapler or susi. Pag gagamitin ko na, nawawala doon sa lugar. Mga ibang gamit, nagbabagsakan. Alam mong ikaw lang ang tao doon. Naka-headset po ako noon. Sabi po niya sa akin, parang may natutulog. Pakinggan mo kasi, parang ang lakas ng paghinga niya. Eh, kami nga lang po dalawa dun sa office. Eh, di tinanggal ko nga po, pinakinggan ko. Parang lalaki po eh. Ang pinakamatandang empleyado at chief investigator ng barangay na si Butch may suspetsa sa pinagmumulan ng mga kababalaghan. Ang dating puno ng mangga na nasa harap noon ng barangay. Pag umiihi kami, tabi-tabi po, merong simitsit sa akin. Tinignan ko ngayon, wala akong makita. Ang ilabot na ako. Hanggang di umano, nakaharap na niya ang isang nilalang. Pag sindi ko na siguro, nakita ko siya. Napaatras ako, nakatitig siyang ganyan sa akin. Yung mata niya, parang nag-apoy, parang nagbabaga. Kinilibutan niya yun ako. Dahil sa mga nakakakilabot na karanasan ng mga empleyado, naglagay na sila ng mga santo. Minsan na rin po kami ditong nagpa-bindisyon. Nag-ipon din ako ng mga puon. Pero hindi pa rin natapos ang mga katatakutan sa barangay hall hanggang alas 3 nga ng madaling araw nito lang August 31. Habang tahimik ang parking lot, walang kung ano-ano ang truck. Dahan-dahang umatras kahit wala namang nagmamaneho. Titigan pong mabuti ang video. Ang mas kahindik-hindik pa rito, ang pinto ng truck mag-isa ring bumukas. Nahanap po namin yung tao, kung sino po yung tumakay, kung sino po ang bababa. At may nakasaksi raw sa mismong pag-atras ng truck. Sumisigaw po yung mismong nakakita doon sa pangyayari. Mga bandang 3 po, naglakad po papunta dito sa Igibang po. Tapos iihi po ako dito sa may bandang parang oval po ng damo po dito. Pag flashlight ko po sa may mga sasakyan, bigla po siyang umatras dahan-dahan po. Lumalaki po yung ulo ko, tapos yung mga balahibo ko tataasan po. Sigaw po ng sigaw, umaandar po yung truck. Dahan-dahan po yung pagka-andar niya po eh. Nag-flashlight ako. Mga siguro konting-konti na lang din ako sa sasakyan, bigla pong... Kamakailan lang, isang kakatuwang pangyayari ang nakunan sa CCTV. Nung ang truck sa barangay, misteryosong umatras. Ayon sa nakasaksi na si Alvin, Umatras po siya. Takot na po ako niyan eh. Wala pong ibang tao po. at nung nakita nga ni Alvin ang CCTV, Natakot din po dahil may anino sa may harapan po eh. Parang nagtutulak po siya sa harapan.
Hiningi naman ang opinyon ng paranormal researcher sa di mano mga kakatwang nangyayari sa barangay hall. Pagpasok pa lang sa gate ng barangay hall, Yung anino pong nakikita nyo malaki, kapre po siya. Dito po siya. Dating puno po dito na parang pinutol lang or namatay lang siya na kusa. Hindi po tinanggal yung ugat. Tama po kayo. May naiinis siya dito ng tauhan nyo eh. Parang gay tanod siya na makulit daw. Naasar siya doon, napakaingay daw. Yung bata po, nandito po, kasama po namin. Ngiti lang po ng ngiti. Pero po yung kapre po, yung aninong malaki, doon po sa labas. Kailan daw po sila nagiging magulo, meron silang kasamahan na malakas po yung negative. Nagiging malakas sila, nagiging salbahe sila. Kayang-kaya po nilang paggalawin po yun. Kaya po, pag ginusto po nila, pag galit na galit po sila sa isang tao, sunod namang tinungo ni Ana ang parking lot kung saan nangyari ang di manoy misteryosong paggalaw ng truck. Pero ang nagpagalaw daw sa truck, biniro po ng 3 elemento na itulak. Parang kapre din po. Hindi po sila dapat katakutan. Isa siyang refleksyon ng infrared camera dahil defective ang pagkaka-install ng CCTV camera natin. Kaya nagkakaroon siya ng infrared shadow. Kaya mapapansin nyo yung mga tao naglalakad sa pagilid ng truck, meron din silang susunod sa kanilang shadow. sinuri rin ng mechanical engineer ang truck. This is a old model na ng truck. Tinignan din ang level ng parking lot kung ito ba'y pantay o meron ba itong parteng pababa. Kung hindi po niya na i-handbrake yung truck, plus yung cambio, yung gift shifter, naka-neutral lang po, possible po yun na umatras talaga yung truck. Sira ang handbrake niya, pero nakakambyo, kaya hindi siya atras. Kung bababa siya, dapat Sabado pa lang, bumaba na siya. Bakit inabot pa siya hanggang Linggo ng madaling araw? Possible po, hindi yun kumagat, dudulas pa rin po dahil wala nga po tayong brake. Makikita niyo yung surroundings natin, physically pa lang, patras na po talaga siya. Sa bigat ng load natin sa likod, dahil may beam nga po tayo, pwede talaga siya na magdire-diretso po na umatras. Ito naman po sa pinto, may tinatawag tayong holder lock. Ang problem niya, itulak ko siya, konti lang, natatanggal na. Worn out na yung holder ng lock niya. Kung talagang meron kayo mararamdaman or makikita, pray lang. Basta wala kayong ginagawang masama, wala naman dapat ikatakot. Balot man ng misteryo ang kanilang barangay hall. Hindi naman daw ito magiging hadlang para ang mga opisyal ng barangay sa Bagumbayan sa Bataan walang atrasan pa ring maglilingkod sa kanilang mga nasasakupan nang hindi rin sila kakaba-kaba. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.